Lahat ginawa na nitong si Gabo, ngunit kulang pa rin para matugunan ang pangangailangan ng kanyang ama at meron pa ngayong banta sa kanyang buhay dahil dito kila Django. Mabuti na lang ay naunahan ito sa mga dating kasama nitong si Gabo sa kulungan. Pero ang malaking katanungan ngayon, ang mga tao nga bang ito ang magiging sagot sa problema nitong si Gabo o ito ang magiging dahilan para hindi na mapigilan nitong si Gabo ang gumawa ng kasamaan? Sinubukan na nga nitong si Gabo na mamalimos kasama ng kanyang mga kaibigan para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Kaya naman itong si Gabo ay napilitan na pumasok sa bar kasama ng kanyang mga kaibigan para sana makadilihan siya ng pera pantustos sa pangangailangan ng kanyang ama. Ngunit hindi kinaya nitong si Gabo ang pambabastos na ginawa sa kanya na mas lalo lang nagpalala ng sitwasyon dahil ang kanyang mga kaibigan, lalong lalo na ang bagong sumapi sa kanya, ay kinumpronta siya dahil tinutulungan na nga lang daw itong si Gabo ay pinairal pa rin ito ang pagkamainitin ng kanyang ulo. Kaya naman sinabi niya sa mga ito na hindi niya kailangan ng mga ito at kaya niyang solusyonan ang problema niyang mag-isa. Kaya naman tuluyan niyang iniwanan ng mga ito. Samantala, nang makarating naman dito sa ama nitong si Django, ang nangyari dito sa kanyang anak na kagagawan ng ating bida ay umusok ang ilong nito sa matinding galit. Sinabi niya dito sa kanyang mga tauhan, pati na rin dito sa kanyang anak na maghanda dahil hindi sila papayag na hindi pagbayaran nitong si Gabo ang ginawa nito dito kay Django. At ngayon ay hindi nila hahayaan na itong si Gabo ay sisikatan pa ng araw. At nang gabing yon, sa pag-iisa nitong si Gabo ay nagulat na lamang siya na mayroong pumalo sa kanyang likuran dahilan para tuluyan siyang mawala ng malay. At nagkamalay na lamang ito na napansin niya na nakagapos na ang kanyang mga kamay at nakita niya ang dalawang taong sumusunod sa kanya na hindi pa rin niya maalala na nakasama niya ang dalawang ito sa kulungan. Sinubukang manlaban nitong si Gabo, ngunit dahil mag-isa lang siya ay hindi umubra ang kanyang galing at tapang at nagulat na lamang itong si Gabo nang muli niyang makita itong si Tatang na dati niyang nakasama sa kulungan, lalong-lalo na nang sabihin nito na ito ang naging dahilan kung bakit nakalaya itong si Gabo. Kayong mahaba pa ang naging sentensya rito. Nagpakilala itong si Tatang na pinuno ng grupong Anino at ngayon bilang kapalit sa pagpapalaya niya dito kay Gabo ay susundin niya ang mga utos nito kapalit ng malaking halaga. Napapayag nila itong si Gabo, lalong-lalo na nang malaman itong si Gabo na ang mga taong kanyang pupuntiryahin ay ang mga taong kriminal at halang ang bituka. At dahil na rin sa pangangailangan ng kanyang ama ay hindi na nagpakipot pa itong si Gabo at ngayon ang kanilang unang target ay walang iba kundi itong si Mr. Sapra na pinuno ng isang malaking sindikato na siya naman ring misyon nitong si Samantha na maiging pinaghandaan din ng mga ito kasama ng kanyang tropa. At nang malaman nila ang kinaroroonan nitong si Sapra ay agad nilang pinuntahan ito at sa hindi inaasahang pangyayari ay muling nag-cruise ang landas nitong si Gabo at nitong si Samantha at nagkaroon nga dito ng kumprontahan na kung saan itong si Samantha ay muntikan ng masampal itong si Gabo. Mabuti na lang ay alerto itong si Gabo at hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong si Samantha at muntikan nga niyang halikan ito. Nang makita nila ang kanilang target ay agad nilabas ni Samantha ang kanyang armas at tinutukan niya at pinapasuko niya itong si Mr. Sapra. Ngunit pumalag ito at sa halip na sumuko ay agad pinaulanan ng bala ang grupo nila Samantha. Kaya naman dito nagkaroon ng gulo at itong sila Gabo kasama ng kanyang grupo ay gumawa na rin ng paraan para tuluyan nilang makuha itong si Mr. Sapra at madala dito kay Tatang. Nagtagumpay siyang makaharap ito at sinabihan ito ni Gabo na sumuko na. Ngunit ayon kay Mr. Sapra, hindi kilala ni Gabo ang taong kanyang kinakalaban. Ngunit walang pakialam dito si Gabo basta ang gusto lang niyang mangyari ay makuha niya itong si Mr. Sapra para makuha ang malaking pera na kailangan ngayon ng kanyang ama. Ngunit ang malaking katanungan ngayon, kung magtagumpay man itong si Gabo na makuha itong si Mr. Sapra, ang makakalaban naman niya ay walang iba kundi itong si Samantha. Kaya naman kung isa ka sa mga nag-aabang sa mga susunod na magaganap sa tagpong ito, ay paki-like mo ang ating video at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, naway samahan mo na rin ang pag-subscribe at i-hit mo na rin ang ating notification bell para lagi kang nauuna sa mga pinakasariwang kaganapan sa teleseryeng ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.